Hoy, may nagsabi, yung mga clean scent daw, mabilis lang mawala sa skin or hindi maganda yung longevity. For me, partly correct. Pero nating i-generalize. But anyway, para sa akin kasi, may mga dahilan kung bakit mabilis mawala yung longevity ng mga pabango natin. Unang-una yung concentration. Ano ba siya? Cologne, eau de toilette, o eau de parfum. Kapag mas maraming perfume oils, mas matagal yun mawala. Unlike sa mga cologne or eau de toilette na mas konti yung perfume oils, so mas mabilis siyang nawawala. Second, yung notes. Ano siya, lighter notes or heavier notes? For me, yung pag mga lighter notes, mas madali siyang mag-evaporate kumpara sa mga heavier. Katulad ng mga citrus, fruity, floral. Sometimes they are made as a lighter notes compared sa mga woodsy, oud, smoky, musky. Mabigat yan sa na notes. So, mas matagal siya mag-evaporate. Another reason, maybe yung application. Kung saan mo siya nilalagay. Sa skin ba or sa clothes. Saan mo siya mas nakikitang mas nagtatagal. Iba-iba din naman kasi. So, it's very unique sa bawat tao. So, it's up to us to experiment and to explore kung ano yung nag-work para sa atin. Sabi nila, mas maganda daw sa pulse point. Nakakatulong yun para mag-project ng mas maganda yung perfume. And also, ano pa, potential reason. Yun, yung storage. Kung saan mo siya tinatago, important to keep them away from the sun. I think alam na yan ng lahat ng mga tao. Wag mo siyang papabilid sa araw kasi nagbabago yung formulation ng pabango. So, magiging weak yung longevity and yung projection. May mga luxurious o yung mga high-end brands na sobrang mamahal pero walang kakwenta-kwenta yung longevity. Meron din namang mas affordable pero the best. Ang galing ng longevity. So, up to you guys to experiment and to redo your research before buying clean scent. Anyway, I have something here na isa sa mga clean scent na talagang longevity-wise, halimaw to girl. It's the Philosophy Amazing Grace. Diba? Yan. Girl, walang halong keme. Nakaligo na ako, naamoy ko pa rin to. So, Amazing Grace, made by Philosophy. I think this is a US brand. Dalawa yung talagang favorite ko dito, yung Pure Grace and the Amazing Grace. This one is the Eau de Parfum version. Pero meron ding Eau de Toilette version nito. Pero girl, yung Pure Grace and Amazing Grace na Eau de Toilette, laging out of stock. Ang hirap maghanap kung nasan. May mahanap ka man, sobrang mahal naman ang OA. Ayun. So, no, it's a no for me. Hindi tayo ganon. Anyway, let's talk about Amazing Grace. Look at the bottle. Just like the smell, it's very clean, very simple, very straightforward. This one is in a pink bottle. Silver cap. Top notes are raspberry and strawberries. Middle notes are rose. And the base notes is musk. I think like what I've said, alam niyo yan guys, anything na may musk, I love it. And I think the musk helps seal the other notes para mas matagal yung longevity ng pabango. Yun lang naman yung para sa akin lang. I may not be correct, but girl, ayun lang naman yung na-observe ko. At walang halong keme, girl. Talaga, nakaligo na ako, naamoy ko pa siya. So, ina-apply ko to after alam mo yun, yung get ready sa umaga. So, mga 7 a.m. So, pabango-pabango ka dyan, mga 3 or 4 sprays. And then, so, gawaing bahay, alaga ng mga bata. After nyan, magluluto ka pa. Imagine, magluluto ka pa and yung kumakapit yung amoy. Pero, with this one, talagang naamoy ko pa rin siya. Hindi siya yung naglalaho. And like I said, nagulat ako kasi nung nakaligo na ako ng hapon, so mga 7, so 12 hours, nakaligo na ako ng 7 p.m. Pag amoy ko, naaamoy ko pa rin siya. Amazing. Literal, amazing talaga si Amazing Grace. So this is one of my clean scent na matagal talagang mawala. Longevity na to, ilalaban ko to girl. Yun lang. Bye!